Ayan, good morning, good morning, good morning po. Umagang kay ganda po sa ating lahat. Mainit na umaga na po. O, ayan. Nandito naman po ako ngayon sa loob ng aming greenhouse dahil isasagawa po natin yung episode number 2. Ayan, part 2 na po tayo ngayon. Iha-harvest na po natin itong na-sterilize po nating mga coco peat. Ayan, para sa ating hydroponics. Ayan, so part 2 na po tayo at i-harvest na po natin, ilalagay na po natin itong mga na-sterilize po nating coco peat sa mga styro cups na to. Ayan, so bago yan, syempre dahil i-harvest na natin itong isang batch na to, ay magpapakulupang muli tayo ng tubig at i-sterilize pa po muna natin muli ito. So tara, punta tayo sa bahay kubo kahit munti. So mag-sterilize pong muli tayo para marami tayong mga labas muna tayo ng greenhouse ng mga cups or growing boxes na tayong may prepare para sa hydroponics, para sa mga lettuce or fresh lettuce. Yan. So kapag dumaan po ito sa timeline nyo, huwag nyo skip, panoorin nyo po ako hanggang sa dulo. Ayan, so dito naman po tayo ngayon sa aming bahay kubo at ayan, nag-iinit uling po muna tayo ng tubig para ayan, sterilize po natin ito mga coco peat nito. Ayan. So pinakita ko pong muli yung aking ginawa at ngayon ayan, ay gagawin na po natin yung part 2. Balik na ako sa greenhouse dahil mamaya sobrang init na kapag mainit na yung sikat ng araw. Yan. So tingnan nyo po, ang daming bulaklak ng ating blue tarnate. Kaya kung sino po ang nais pumitas at manguha nito, ay mamitas, welcome po kayo dito sa aming gulayan sa paaralan. Pumitas lang po kayo at magpaalam sa sino man ang nandito sa aming paaralan. Yan po ay libre na ipinagkakaloob ng inyong lingkod, ang maestro Panadero Velasco. Ito na, dito na po tayo. Samantalahin natin hanggat hindi pa mainit dahil mamaya po ay mainit na dito pagpapawisan pa. Lagay natin yung ating camera dito para nakatutok nakatutok sa atin. Ayan, so ito na po. Ayan. So, lalagyan na po natin siya ng i-harvest na po natin itong coco peat na ating in-sterilize. Then diretso na po natin sa mga growing boxes. And then kapag sterilize na ulit tayo ng marami, saka na natin lagyan ng mga seeds, ng mga buto. Magtatanim na tayo. Yun na po yung gagawin ko po ay yung 45 days DAS, day after sowing ang tawag na ng DAS po ay day after sowing. Ilagay na po natin. Ayan. So sa paglalagay po nito, ayan, okay na po yung ganito karami. Ayan. Naobserbahan ko po noong ako po ay ayan, Gulayan Tips Hydroponics. Naobserbahan ko po nung kokonti lang yung inilagay kong coco peat or mga soil media dito. Hindi po masyado gumanda yung halaman. So ngayon ibabalik ko po na medyo hindi naman po punong-puno. Ayan. Yung mga kamabaw ang tawag ko sa akin. 3/4 po doon sa ating mga cups na ganito. Ayan po. Nakaisa na po tayo. Ayan. So gawin ko na to hanggat ayan, hindi pa sobrang init po dito sa loob ng greenhouse. Mamaya po mga 10 or 9 ay sigurado. Ayan, ang init nga ni. Ayan, shout out sa ating mga stakeholders mula sa NUPA program. Ayan. Salamat po sa mga intervention na ipinagkakaloob niyo sa amin. Ayan. Ito na po at pinagyayaman na po namin. Ayan. So wag po kayong mabahala dahil patuloy kaming magpapaunlad ng aming mga kakayahan, kaalaman sa aming gulayan sa paaralan. Siyempre, bukod sa lahat ay ang pagpuproduce natin ng mga organic na mga gulay o vegetable na available sa atin. Gulayan sa paaralan. Ayan.
Ganito lang po kasimple. Ayan, part 2 na tayo. Hina-harvest na po natin. Dinedirect ako na po ngayon sa mga styro cups or mesh cups natin. Dahil doon rin naman po ilalagay. Kaya hindi ko na kinuha doon. Inilagay sa isang container o sa isang timba. Dinirekta na po natin. Dahil malamig na to. Kahapon po ito ay mainit pa. Umuusok-usok pa. Ayan. So then bibilangin din po natin kung ilan yung mga cups. Kasi po, ito pong binigay ng God ng DA Calamba. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doon po sa mga styro cups o styro box na binigay sa amin ng God. Ayan, shout out sa ating mga stakeholder mula sa DA Calamba City. Yung isang growing box po na medyo square na styro box ay 8 lang po yung butas na yung hole. Ayan yung hole, yung butas na para sa mga cups. Unlike po doon sa mahaba o doon sa kulay blue na yan ay 15 cups po ang kaya. Ayan, kaya titingnan natin at bibilangin po natin. So depende pa rin po yun sa mga growing boxes na paglalagyan natin. Yung mga blue po na bigay ng Nupap, yan po ay karaniwan ay 15 styro cups or mesh cups ang pwedeng ilagay. O yung butas. Ganon din po doon sa mahabang styro box. 15. Ayan. Yan, mainit na po. Pinagpapawisan ang inyong lingkod dahil mainit. Then nagpapakulo pa rin tayo doon ng tubig. Ayan. Ito po. Ilagay ko lang po sa mga sige, ilagay ko lang muna dito. Hindi naman ito matatapon. Para mabilis tayo. Lagay lang tayo ng lagay. Ayan, so sa pamamaraan po ng pag-sterilize po natin. O bakit mahalaga na ini-sterilize po natin yung soil media or yung mga kokopit. Dahil di po natin sigurado na walang microorganisms or mga fungus or mga mikrobyo doon sa kokopit natin. Kaya mahalaga, mabuti po ay ini-sterilize po natin tulad ng ipinakita ko po sa inyo. Siguradong may maganda na maipoproduce nating mga halaman or seedlings. Ayan. Yan po yung importance. Kahalagahan. Bakit? Ayan. Nag-sterilize tayo ng lupa or mga soil media or mga kokopit. Ayan. Kasi po minsan base dun sa mga experience o nagtatanong na ayun, nagkaroon ng problema yung mga seedlings o yung mga tanim nila dahil nagiging leggy, nagkakaroon ng amag, fungus, kasi nga po hindi nila na-sterilize yung kanilang kokopit or yung soil media nila. Ayan, so mga ilang araw po ay papakita ko naman yung result doon sa ating mga ipinunlang mga seeds. Ayan, dahil nakikita ko po ay nag-sprout na at meron ng lumalabas, may lumalabas na mga ugat. Ayan. At tumutubo na sila. Then siguro after mga ilang weeks ay pwede na silang i-transplant. Ilipat. Kaya, ayan. Halina't magtanim. Ayan, masaya po ang pagtatanim. Masayang mapagod at mahirap. Pero ayan, tulad po ng inyong lingkod, ayan, at least nag-enjoy tayo sa ating ginagawa. At the same time, nag-grow tayo. Ayan, meron tayong maraming mga kaalaman at kasanayan. Lalo tigitan po yung karanasan sa pagtatanim ng ganito. Kaya at least as long as I live, as long as nag-enjoy po tayo sa ating ginagawa ay meron tayong magandang resulta na makakamit balang araw. Ayan. Sabi nga ay sipag at tiyaga lang po. Talaga po. Maka-proven po yan na sipag at tiyaga ang puhunan. Kasi walang mangyayari kung ikaw ay patigil-tigil o patahan-tahan na. Sabi nga ng iba, baling tamad, hindi naman pagod. Iba po yung nagsisikap tayo at masipag.
meron tayong patutunguhan. Po tayong ayan, aasa lang sa swerte. Nasa ating mga kamay ang ating mga kapalaran. Ayan. So, binibilis-bilisan ko na po ito dahil ayan, siyempre mainit na. Yan, dito ko lang muna ilagay. Then mamaya tanggalin ko na lang din to dahil yung second batch ng ating may sterilized na coco peat ay ilalagay din natin dito. Kaya ayan, binibilisan ko na dahil ayan, tagaktak na ang pawis ng inyong lingkod dahil mainit na nga po. Ito po yung time na magandang magtanim tayo dito sa ating greenhouse ng mga lettuce. Kasi nga po, equal. So may panahon po na makulimlim at medyo nag-uulan. Ayan. Tapos may panahon din naman po na sapat yung sikat ng araw. Kaya sa mga magsasaka na tulad ko, na tulad ng Nyankod, ang maestro panaderong gala, ayan, tuwang-tuwa kapag kaganyan na umuulan, umiinit. Yan po ay magandang kombinasyon ng panahon para sa mga halaman. Yan, tagaktak na ang pawis. Pusin natin ito at mauubos na rin. Tingnan natin yung tawag dito. Tingnan natin yung ito po, minsan pag punong ganito, pagka ibabad na po natin siya sa solution sa Snap A, Snap D sa hydroponics, medyo habang tumatagal po bababa ng konti yan. Ma-absorb niya yung tubig. Then susunod po mga siguro part 3, yung paglalagay po naman natin ngayon ng mga seeds dito sa, o yung dust nut, yung ating seed sowing natin. Paglalagay po tayo ng mga seeds na lettuce po yung ilalagay natin dito. Then titingnan natin kung anong variety ang available natin. Kung mayroong bang Olmeti or green early green. So yan lang po yung variety muna natin. Then pag may time tayo at may budget, pwede tayong umorder ng Olmeti. So yung Olmeti po yung magandang pabilog, parang bouquet na dahon ng lettuce. Subukan natin, order ulit tayo. Baka tayo ay matawag dito, mabudol na naman. Budol. Ayan. Kaya mayroong nagtatanong, kaya wait lang, sige, at pupuntahan ko muna, mahalaga yun. Kaya eto, dyan lang po muna kayo, panoorin nyo pa, bantayan nyo po yung aking ginagawa. So lang po, huwag po kayong aalis, dyan lang po kayo at babalik po. Yeah. Kaya mo na eh. Mas masaya? Wala tayo. Ay, sumusunod. Parang kailan lang masaya daw. Oo, sige. Okay na, pwede naman silang bumisita sa tulungan ko. Joke. Anytime. Thank you. Ayan, so maraming salamat. Shout out kay Mrs. Gamiao. Ayan, si Mrs. Gami, amin pong siya po yung nagpapa-order ng aming mga ulam sa pananghalian. Dahil wala pa po akong napuproduce ng mga gulay pa dito, kaya order po muna tayo. Pa-order. Ayan, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, ang maestro pala. Ayan, parang maraming mga cups ang ating may lalagyan. Mauubos yung ating isang plastic. Ayan, so shoutout nga pala sa ating mga stakeholders na walang sawang sumusuporta at nagbibigay ng mga intervention katulad nito. Ayan. So yung part 3 na po nito ipapakita ko ay dahil na-harvest na po natin to, yung part 3 ay nahulog. Yung part 3 ay pag seed sowing na po tayo. So dati po ang ginagawa ko ay transplanting method sa lettuce. Nagpapatubo muna tayo sa punlaan.
Pero dahil nga po ay gusto ko po yung mas madali, mabilis. So natutunan ko po at nakita na ginagawa yung tinatawag po nating 45 days. Ayan. So ganun po dapat tayo. Nais po nating may matutunang mga bago pa. Ayan, manood po tayo sa, ayan, marami tayong pwedeng panoorin sa Google, sa YouTube, sa TikTok. Ayan. Marami po mga naglalabas sa mga videos or tutorial po dyan. So natutunan ko po yun sa pagiging awareness ko. Yung awareness, yung pagiging awareness, curious ko. So sinubukan ko po yung 45 days and effective naman po, maganda. Direct na po yung ilalagay yung seeds dito at tutubo yung mga halaman. So ang kagandahan po ng advantage po nun, hindi po na-stress yung ating halaman. Kasi po pagka sa transplanting, minsan pag na mishandle po natin yung pagta-transplant, and then yung time, yung oras ay hindi akma doon sa panahon na pag lilipat ng mga seeds, minsan po nagkakaroon ng problema, hindi na tumutubo. Kung yung po ay direkta na doon, hindi mo nagagalawin steady lang po sa position niya yung roots, and then yung halaman natutubo. Hindi mo na siya tatanggalin doon sa seed box or sa seedling tray. Kaya sa tingin ko mas maganda po yan. Ang disadvantage naman po nun, syempre kapag hindi po 100% ang germination nun, walang tutubo dito. Ang kagandahan naman po ng transplanting, ayan di ba? Yung transplanting na sinasabi po natin, nakikita po natin na monitor po natin yung development ng seeds o ng ating seedlings. Ayan. So napipili din po natin yung magagandang mga, ayan, napanood ko kay Sir JB yun, JNB, ayan. Napipili po natin yung magandang mga seedlings para sa magandang produce ng ating mga halaman. Pawisan na po yung lingkod. Ayan, at ipapakita ko po muli. Ayan, mauubos ko natin ito yung plastic. Ayan. Yan ang init na baya. Kaya ako yung nagmamadaling maigi. Ang init na din tagaktak na ang pawis ng inyong lingkod. Nagatulo ng maigi. Yan. Parang naglalagay lang po tayo ng lugaw sa mga cups. Ayan. Ayan, dyan lang po kayo. Sana po ay meron kayong natutunan. Meron kayong impormasyon na or kaalaman na madadagdag sa inyong kaalaman. Ayan. Huwag po kayong masawang manood dahil kayo ay mayroong kaunti na matututunan sa inyong lingkod. At salamat po sa pagsuporta, lalo tigit sa mga walang sawang sumusuporta at tumatangkilik at nanonood ng aking mga reels and videos. Shout out po sa inyo. Ayan. Lalo tigit sa ating mga ka-team Krung Kaway. Ayan. Maraming salamat sa walang sawang suporta. At syempre sa ating mga FB Reels, ayan, kakababayan. Ayan. Lalo tigit ang aking buong pamilya. Ayan. Sila yung walang sawang sumusuporta sa akin. Ayan, sa inyong lingkod ang Maestro Panadero. Ayan. So malapit na tayong matapos. Pakita ko lang po yung ating na-harvest. Dahil mahaba na. Anong mahaba, sir? Mahaba na yung ating video. So ayan na po yung ating mga na-harvest na kokopit na na-sterilize po natin. And then, so ipakita ko lang po saan ko po ilalagay yan. So ilalagay po muna natin dito yan sa pansamantala. Ayan. Then kapag ka po na-ready na po natin yung tawag dito, yung second batch na sterilize nating kokopit, ay magsisid sowing na po tayo. Ayan. So ito po yung sinasabi kong box na bali 8 lang po siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Ang kagandahan po ng 8 na to, pag merong kung olmeti yan, yung makambong malaki ang space. Unlike po dun sa blue, ayan, na to, pag nagdikit-dikit po sila, mahirap kunin minsan. Masisira yung dahon. So may advantage po ang bawat isa. So maraming salamat po muli sa panonood. Sana po ay
may natutunan at nag-enjoy sa aking reels and video. Muli, ito po ang inyong lingkod, ang Maestro Panaderong Galing. Sasabing pagpalang araw, ingat po tayo palagi and God bless us always. Ituloy ko lang po yung ginagawa ko dahil ang init na. Thank you for watching. Comment down below. And ayan, don't forget to like and share. God bless. Ingat po tayo palagi. Thank you for watching.